Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Cheng. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo natin FM. Imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Cheng. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo natin FM. Hello. Good morning, malipayon nga adlaw kanatong tanan mga friends, mga hinigugma natong mga kaigsunan dinhi sa tibok nga probinsya sa Biliran. Welcome sa atong tulumanon sa atong programa Sibya sa probinsya sa Biliran. Naroon kita makapamahayag og mga impormasyon, mga palisiya, mga programa ug serbisyo sa atong provincial government ipinagi sa leadership ni Governor Doc Roger Espina. Kumusta ka mo? Today is May
19. Yes, sa mga nag-celebrate sa ilang kadlawan karon, happy birthday. Ug sa mga mag-celebrate pa lang sa ilang birthday this month of May, advance happy birthday. Today, mga kaigalaan, we are experiencing a very fine weather. Still, summer na ang atong na sisinati, ang atong na experience. It's very hot. Usahay nga ni mo abot og 40 or more than 40 degrees ang kainiton sa atong panahon. So let's not allow our very selves to be exposed, too much exposure of the sun. Kay delikado ang heat stroke. Samuel Joy rin is watching. Kumusta ka diya rin sa kaning Dubai? Calvin Costibulo, Anwer, James Machete is also watching. Kumusta ka mo guys? Ano ha? Lalong-lalo na kay Rinrin. How are you, my girl? Oo, she's watching daw from Dubai. Kumusta na dida? Take good care always, Rinrin ha? And your friends, your peers and friends dida din ha sa Dubai. Alright, as I've said, today is Wednesday. Our program is every Wednesday sa kada alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto. If you remember last week, May 11, yes, I understand it was the 29th Provincial University din sa probinsya sa Biliran. Naging guest nato din sa atong programa ang atong gobernador na si Governor Roger Spina, and he emphasized the moves of the provincial interagency task force in combating the COVID-19. Aside from it, he also give us the report ang mga accomplishments sa atong governor's office. He himself, not only as a doctor, not only as a governor, but a doctor by profession, that he said, mismo nga ni diha sa ilang opisina, sa governor's office, gayon makapanambal gapon siya. So, usan niya ang itatagaan og focus sa pagkakaroon mga kaigalaan ang may bag-o siya nga programa in identifying the poorest among the poor. There is the realization mga kaigalaan nga daagod gahapon kitay mga kaigsunan nga naagod ga sa kanang extreme poverty sa kalisod. Wala lang, lisod lang nato, just a matter of identifying diya sa mga lit-lit nga mga barangay. That is why barangay officials, we need your help, ha? Kung adto na mo'y ma-identify diya sa inyong nasakupan sa inyong barangay, nga pagtan-aw gud ninyo nga naagod sa kalisod, ha? Kumbaga ang pagpuyo ministiblis gud kayo, one day one eat lang, way lamesa, way lingkuranan diya lang sa salog nagkaning mga kanang wain taon bugas wag ikaon lisod kabalo makita karon nga lisod ang kahimtang sa atong panahon. Give the information sa atong governor's office kay si governor na siya program karon nga i-extend ang tabang dili nato taon makalimutan mga kaigalaan ang atong mga kaigsunan nga pobre mo baya ka nang sugo ka na sa atong makagagawom. We cannot neglect our brothers and sisters nga naasa kalisod sa kaning the extreme poverty. Let us help them. Hatabangan nato kung adun na kitay gamay nga kaning sobra diya sa atong sa atong mga panginanglanon diya sa atong kinabuhi. Let us share it to those people who are in need. Mabugas, ma-in-kind, and anything nga makakahatag kita ngadto sa atong mga kaigsunan nga napagtubang sa kalisod. We do realize and we do understand nga sa karon mga panahon mga kaigalaan, maski way trabaho ang uban, mag-tricycle driver ka, mag-sikad-sikad driver, lisod kay pandemic. Ang uban nga ni mao bitaw ang uban nga mga community nagkakamay the community pantry to help other people that who are in need. Makakaon naman lang, maski naman lang lugaw sa mandida nga makaka-share nato nga sa atong mga kaigsunan. So that's it. This is just a matter of identifying. So nananawagan kita sa mga barangay officials because I remember last week, May 11, it was the 29th provincial anniversary of the province of Biliran, wherein the governor who personally came to our program, yet to gi-announce nga usan niya karon nga gitatagaan og prioridad
ang pag-identify and give assistance ngadto sa atong mga kaigsunan nga mga pobre. And not only that, he also give us the report nga pag-distribute og mga magkalain-lain nga mga tamnunon, assistance ngadto sa atong mga farmers, sa atong mga fisher folks and all. Because the governor realizes that wala pa kasiguraduhan kanusa ni mahuman nga atong pandemic. So meantime nga naa kining pandemic sa atong kalibutan, let us do something. Say for example, mananom. The simplest way that we can do for us to produce food, mananom na ay mga seedling seeds nga gimpapan-distribuer sa atong Office of the Provincial Agricultural Services. Maski ka ng backyard gardening only, that will suffice already. Makapananom kitag mga utanon. Kung unsa ka man la din ha. Nya, there is that improvement sa atong pagpangisda, sa atong fisher folks, ang atong mga mag-uuma sa humay, sa bugas, that we will live na atay mga kahayupan, ngaging natay swine dispersal, mga manok, baboy, kanding, and sa pa mga paton, etc. That somehow, may himo na to nga pagkaon. Lisod man na nga itong mga pagpakabuhay karon because of the pandemic. Let us, what do we call this one, kanang, translate it into farming, nga magiging productive ang atong kaimtang. Okay. I was trying, Angel, my classmate, Angel Salvatierra. This is a great preacher. He is in Puerto Princesa. Padi, good morning. Watching from Puerto Princesa. Mabuhay ka. Ikaw rin, classmate, Angel, Angel Salvatierra. I appreciate this classmate of mine. This is a good preacher. Keep up the good work, classmate Angel Salvatierra. Sherwin Ralar is also watching. Hello, Parikoy, kumusta? Annie Rose Durante is also watching. I do hope nga all of us kita makasurvive. Ingon pa nila ang ingon pa laban lang at the midst of the pandemic. Let us all help one another. Let us all cooperate. If we will not cooperate, if we will not follow the mandates of our authorities, of our interagency task force, we will end up dying. Kay magkakasakit kita. Simbako, Lalaine Pansito is also watching. Hello, Ate Lalaine. Good morning, bro. Apollo Tansinko Santolorin. How are you? Keep safe, guys. I am discussing because look, bago lang ning balita nato dinis sa Nabal, Dinis sa Nabal, the municipality of Nabal has recorded additional 3 confirmed COVID cases 19. Naanapod kita'y tulo. Okay. Diha sa kaning Santissimo Rosario is a local case. Gi-admit na dito sa Ormoc Doctors Hospital. Diha sa kaning Karay-Karay. Karay-Karay. There is that local case also. Isolated na kini siya. Diya sa Karay-Karay. All of these cases that were swabbed in Ormoc City. So, mauning panawagan ni Mayor Gerard nga kanang let us help one another, let us cooperate para maundang na kini nga itong pandemic. Kinanglan maging kaparte kita sa solusyon. Let's not be part of the problem, but let's be part of the solution. Na ay gitawag nga nga BIDA. 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 Ang BIDA solusyon kontra COVID-19. Itima na nato ni. Bawal walang face mask at walang face shield. Letter B. Letter I. Isanitize ang mga kamay. Dumistansya ng 1 metro at alamin ang tamang impormasyon plus suportahan nato ang mga bakuna nga approve sa Food and Drugs Administration. Alright, talking about the vaccine, nagsigi ang rollout nato din sa atong probinsya. In fact, nagani karon na diya siguro sa kaning Bipsu Gym. Alright. So, if you are already scheduled for the vaccine, say for instance, for the priority ones, the A1, A2, A3, and A4,
Do not miss that opportunity. Pagpabakuna, because the expert says nga mas gamay-gamay ang risgo kaysa benefit ni ani nga bakuna. Mas daghan ang benefit of all any other vaccines, ha? Ingon pa nga ni President Duterte, ayaw ta pagpili kung unsa ang available, unsay naa diha sa atong atubangan nga vaccine. Let's grab that opportunity. Ayaw na ta paghulat pagka ng gikan sa Amerika, gikan sa Russia. Kung unsa ang naa diha nga available nga vaccine nga i-inoculate ta, let's avail let's grab that opportunity, because they said pag nagpa-dili-dili mo manipog sanay, pag nagpa-dili-dili mo, ihatag ka ng vaccine ngadto sa uban who is very much willing to be vaccinated. So kamo na pod nga nagpadili-dili, you will be deprived by the vaccine. Kay katuyo nga dili man kamo kanang magpabakuna. Ang atong mga barangay ngani, ang atong mga BHERT sa Barangay Health Emergency Response Team, they are going around the barangay pag-encourage especially kadtong mga senior citizens to encourage them nga magpabakuna. But if you do not want, well, ingon paano mantini kaning piritay. See? Naanapod kita'y bago nga additional confirmed case din sa Nabal. We do hope nga kanang makarecover kini sila, and then so that comes a time that they can go back home. Makauli na sila after sa mga protocols nga kinanglan nga nilang kanilang na sundon. So this is mao-permit kini nga atong kanang discussion mga kaigalan until that time na mawala na ang pandemya. In America, look at it. They said that dito American, what did sa ato? May balita ko by next month daw ang mga batanon dito nga dili pa kanang mabakunahan, basig mabakunahan na dito sa kaning Amerika. And that pag na fully na injected ka na fully vaccinated ka na in America, dili na daw sila pa kanang obligahon pagpagamit og face mask o kaning face shield. That's what they said. Jane Wilson is also watching. Hello, classmate Jane. Kumusta? Thank you very much for your generosity, Jane. I do hope that you're doing fine. I'm discussing kay nakabalita-bita ko si Jane. Is it true, Jane, if you're listening, na pag na fully vaccinated ka na dito sa Amerika, di na require na pagsulubog face mask? Ug next month daw, ang mga 12 to 16 years old daw kaning babakunahan. I was able to chat also my classmate in elementary who is a medical doctor now. Nagingon siya nga moabot, may panahon gyapon nga moabot pod dinid sa ato sa kaning sa Pinas. But as to when, wala pa kita makaingon niya kung kanon sagod. Pero but for sure there will come a time na after ning mga adults na vaccinated, there will be a time na kaning mga the younger ones may isunod nga schedule. Nag-study pa karon ang atong mga medical expert kung unsa nga klase ng vaccine that will be suitable to the younger ones nga dili na babakunahan, because these are silent spreader. Kaya kamo diha mga kabatan-onan na if you're not allowed to get around your house, in your homes, respected homes, stay at home. Because you are considered to be a silent spreader sa virus. Stay at home. Kung dili good essential, dili good importante nga kinanglan mo gawasan yung panimalay, follow the mandate of the authorities, you stay at home. Alright? Especially kadtong mga senior citizens. 70 years old and above. Ingon nga ni President Duterte, kung dili mo magpapabakuna, well, way pog sanay. Pero kung may mo, ayaw na mo panggawas, di alam mo sa inyo sulod sa inyong balay, aron di mo takdan. Yes, no, that's right. Ingon si Jane Wilson in America. They are no more required to wear face mask basta fully vaccinated na. I do not know I'm not saying it that din sa Philippines ingon ana na. Kay ang atong mga Philippine experts, they said na dili gyapon kita kinanglan pa maging complacent. Dili pa gyapon kita magkumpiyansa bisan fully vaccinated na. Kinanglan gud gyapon mag face mask. Dinhi sa ato sa Pinas, dinhi sa ato sa probinsya o dinhi sa ato Philippines. We do not know the protocols
outside the Philippines. Alright, ang atong takna, doon na kita'y 23 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulumanon, Sibya, sa probinsya sa Biliran. Mga kaigalaan, we are appealing to everyone sa tanan na kung mahimo diya sa atong mga barangay, diya sa atong mga community, pag may mga COVID cases or mga first layer, second layer, na may sistema niya na pag nakasalamuha ka sa positive, you are the first layer. Ang nakasalamuha sa first layer, you are the second layer, and so on, etc. We are appealing to each and everyone to avoid discrimination. Kung bahin mo gani kay kanang ayaw pa kaulawi in town, ayaw liba ka, ayaw i-discriminate. Kay tao gyapon kana sila. They are just victims. They do not like to be infected. Di wa kana sila gusto ma-infect sa kaning virus. So kanang kumahay mo gani tanan nga mga sanggunian bayan, gumawa ng ordinance na just like what is doing in the municipality of Almeria. Na sila ordinance prohibiting any person from committing any act which causes stigma, disgrace, shame, humiliation, harassment due to the COVID-19 virus against public and private doctors, nurses, health workers, mga emergency personnel, mga volunteers, mga barangay health workers assigned diya sa atong mga hospital, quarantine isolation facility, and other health centers, and imposing and appropriate penalties therein. Ayaw naton kay kanila binatong mga frontliners. Siligan gani, kana si kuan talpulan na nagtrabaho diya sa kaning hospital, kanang prone sa kaning virus. Ayaw nato pa niya. Ayaw nato pa kanang unsa ni tawag kanang pagiad diri kay basig makapanakod na siya. Ang iyang mga anak, ayaw pagpaduula nga ri, kay basing makatakod na siya. No, do not do that. Do not put the person into shame. Ayaw mo pag-ingon na nahadya sa mga kabarangay, mga kaigsuunan. Let us behave. Huwag tayong ganon, kay because dili pa ya kita tanan nakasigurado, basig unya simba ko. Ikaw ang maigo sa virus niya tama. See? So, what's the golden rule? Do not do unto others as would you do not like others do unto you. Ayaw buhata ang mga butang nga dili nimo gusto buhaton kanimo. Do not do unto others as you would not like others do unto you. Respect your neighbors. Respect our health workers, our nurses nga nagtatrabaho kini sila. These people are our heroes. Kani sila ang nag-ataman sa atong mga pangkalusugan. So ayaw nato kani sila tamaya. I do hope nga kanang ang i-penalize, magkamayad da po mga kaning say tawag gani ordinances ang mga municipality. But anyway, even if there is no ordinance, kung natay eksakto nga mga pamamatasan sa atong mga gawi, ayaw ta niya na pagbuhat niya ng atong pakauwawan ang mga first layer, second layer. Ang mga first layer, second layer po, if you are into a home quarantine, stay at home. Ayaw mo pag laag-laag po. Kasi siyempre, notice na ba mo sa kaninyong neighborhood nga you are a first layer and that nagkagawas-gawas pagyapon ka mo. Stay at home until results will come. Pag naka-negative ng mga ang result, well, you're fine. Pwede ka na makapang-merkado, makasunod sa opisina. Home quarantine bitang tawag. The other day, mga kaigalaan, ang atong Provincial Interagency Task Force on COVID, nagmeeting sila. They talk about several concerns. Ang ilang gimitingan, pag-alam, 60% sa mga gatherings, based on the capacity of the venue, or sa mga lugar nga naa sa mga strict minimum health protocols, ang atong mga tourism site, for example, pag-aablihan na karong May 21 according to their meeting, but will only cater to Biliranons and would allow 50% only, 50% ang capacity, only in the area
Yes, sa mga tourist sites. Home quarantines will be allowed as long as the place of quarantine is checked. I-check properly sa ilang tagsa-tagsa nga mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o sa mga BIRTs, ang Barangay Health Emergency Response Teams. And nakita nga ngayon ang lugar, okay lang, basta ang preparation sa mga tables and everything na sa social distancing. Herman Donato is also watching. Hello, bro. So, morning nilang nahunaunaan. By May 21, basing ablihan na po at depende lang kay ang local executive order by the governor will be i-released para makasabot kita sa mga provisions sa bagong local executive order. Mura man likin niyang ilang na meetingan during the COVID Provincial Interagency Task Force COVID meeting the other day. Okay, failure on the part of the quarantined person to follow the home quarantine policy will tantamount to transfer to the municipal quarantine facility. Okay? This means, pag ikaw naka-quarantine, pag di ka musunod sa mga patakaran gawas-gawas ka, ibabalin ka ngadto sa municipal quarantine facility. Hector Marcillones is also watching. Good morning. Stay healthy and keep safe always. Hector, this is it. So always, other policies will be declared to prevent and detect COVID transmission in the province. Wear mask, practice social distancing, always when you are out of homes. Alright, this is a reminder permi sa atong provincial government interagency task force. You know, wearing face mask in the new normal, mga kaigalaan, is good as a clothing already. Normally, in the new normal, ang paggamit og face mask, mura nag-clothing. Clothing, sinina. Pag di ka naggagamit og face mask, ang tanaw sa imo, hubo. You're naked. That is true. So, always wear your face mask. Sulog permisan yung face mask. Ang atong takna, 30 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulumanon Sibya sa probinsya sa Biliran. It's very hard, mga kahigalaan, ang atong kahimtang. Pag dili gani kita, you know, what is happening in India, na po'y bagong Indian variant. Punay kuyaw, kay kaning very transmissible, according to the experts, kaning Indian variant. So simba ko, because of the mutation, nagkakamay da bago-bago nga variant. Variant, meaning variety. Naglalain-lain ang porma sa kaning virus. And it's very dangerous. Pag di nato ma-detect, dilita say tawagan niya. The detection is very important. Prevent and detect. Yeah. That's what we are saying. Nita Nits Batchin is also watching. Hello, Nits. Keep safe. That is what we are saying. Protect ourselves and there is that detection. Pag na-detect, there is that vaccine. Okay? If there is that vaccine, there is that safety. That's the only, the only formula. Protect. How do we protect? Always wear our face mask, our face shield, and the distancing, 1 meter or more, may do so. The protection. And the government is doing for our... There is that tracing. Ay, by the way, gi-news na to kaganina, effective today, May 2019, gikikinanglan na, gi-obligar ng paggamit sa QR code. Ha? Ang tanan ng mga establishments, offices, dinne sa Naval. That's the order of the Honorable Mayor. Tanan, everyone should bring along with them the Secure Biliran Code. Secure Biliran QR Code. Magdala na mo, kay dili na mo, require na ba yung mga establishments? Ang mga tindahan, groceries, pharmacy, mga butika, ug unsa pa nga bangko, ug unsa pa nga mga kaning establishmento. Ha? And this kaning QR code, this serve as a contact tracer.
para di na yung taon maglisog ang atong gobyerno hindi contact tracing. Ako bitaw nagdana ko sa atong aning QR code. I have one in here in the province in Nawal, and I have one QR code in Tacloban. Ha? Gipabalita bitaw, nagipabalita kana ni Mayor Gerard. So that's it. Ha? Kindly, diya sa mga kabaranggayan, pass the information. Ingnan dito niyo yung mga silinganan nga kung mungari mo diri sa lungsod, pagdala mo na mo'y transaction diri sa lungsod, pagdala mo sa inyong QR code, kay dili na mo pasudlon sa mga bangko, pagpalit og mga medicine diya sa mga butika, if you do not have this QR code. This is already a requirement sa atong mga establishments, and we are also required, all of us, all, labot lakad itong mga kaning excluded kitong mga batanon pa. Ang mga batanon. All nagre-require. Okay? So that's it. Again, I remember the very commendable program of the governor. Just a matter of identifying kung naamoy na ilhan diya sa mga kabaranggayan nga pagtanaw ninyo, kinahanglan gud tabangan kanang picture report sa inyong barangay official o niya, kamupod mga barangay official, send that information to the governor's office. Kay na ay programa ni governor karon nga pag-uplift, paghatag og kaning tabang ngadto sa ato. Nagay kanang ambot lang kung pila ka the statistics, pero it's not yet zero na pagay dito sa mga lit-lit ng mga barangay taon ng mga pagpuyo. That is why diya sa mga kabaranggayan gini-encourage na mo kamo nga mananom pagmatas buntag exercise mananom na ay mga tamnunon, mga utanon nga dali lang dayon mo tuwo. Mga utanon nga mahimo na ito nga makaon, nutritious pa, dili pa mahal, it's not that expensive, nutritious pa sa lawas, makasave pa kita sa atong adlaw-adlaw nga mga gastusonon. Instead of running to the market, kay nakay pamiliton, pananom. Okay? Ang atong mga parapangisda, we have that assistance ngadto sa atong mga fisher folks, sa atong mga mag-uuma, we have also that assistance and everything. Kap Peter Gear Monteves is also watching. Hello Kap, good morning. Thanks for watching. Keep safe always, Kap. All right. So that's it. Para, ang projection nato, ang projection is not only for this year, it's not only for next year, but for the years to come. Because again and again, we are all uncertain. Wala kita masiguro kung kanos ani. Bayo gani kung look at it. Ang gipo-focus sa atong kagamhanan karon mga kaigalaan, duha. Ang buhay, pangkalusugan, ang buhay o ang hanap buhay. Maglisod man, pag-abli sa atong ekonomiya, if there is that widespread of the virus, unsaon man nimo? Pangablihan nimo ang mga tindahan dina o kung sa mga negosyo nga taas ang cases sa atong virus. It's not. Kaya nga may lina-lockdown na give time na para sa uban nga mga na-infect makarecover until such time na ma-zero. Pag-abot zero, if we will all cooperate, if we will all cooperate. Pag na-zero na, then that's the time nga aablihan ang atong mga establishment, ang atong transport, papataas-taso ng capacity from 25 to 50%, 50% to 75%. Mga ganun ba? Mga ingon-ana ba nga sistema? Because it's hard to gamble. Life, ingon pa nila, aanhin mo pang kabayo. Ang damo, kung wala ng kabayo. So that's it. We have to protect life first. Mabitaw ning kaning dilema sa atong gobyerno karon, sa atong national government, sa atong local government. Lisod kayo. This is very hard. We do not know when this pandemic is going to end. The pandemic is going to end. I really believe that there will come a time this pandemic will end if the people will cooperate. Look at what is happening in Taiwan. Nga duol ragani sila sa China. They are zero already. Okay na dito kipang-ablihan na ang ilang ekonomiya, nagdagan na ang ilang ekonomiya dito sa Taiwan. Why? Because of the discipline of the people. We can also do it here in our country, in our province.
Let us do our share. Sige lang, agwanta lang kita. Kapoy na bayab ito pag sinulubon ng face mask everyday. Oo. So, alright, daddy, pasingit day nga kaning announcement day. Libreng sakay, padong Ormoc Naval na day, libreng sakay. Ang Visayan Liner. Ang Visayan Liner, mga brand new buses kini siya, kauban ang LTFRB, Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, magpaygayon sila og ilang libreng sakay para sa mga commuters nga gikan sa Tacloban, padong Ormoc, o gang gikan din sa Naval, padung adto dito sa Tacloban, o gikan din sa Naval, padung adto dito sa Ormoc. Nagsugod ang ilang libreng sakay niadtong May 14, ingon sila ang Visayan Management sa Visayan Liner, gikuan na daw din, gisugubang na ni sa gobyerno, gibaydan na daw kunin sila sa until June 30 of 2021. So kanang ang QR code lang ang ilang requirement. Oo. Sa mga uppers, mga frontliners, kinahanglan lalagay ka mo na anay kaning secure biliran na QR code kay dili mo maka-avail niya ning libreng sakay kung wala mo QR code. Alright? Ang alas 5 man siguro itong ilang schedule, alas 5 sa buntag o alas 5 sa hapon. 5 in the morning and 5 in the afternoon. So that's it. Alright? Okay. So, nako importante nga tunon mga kaigalanan. No? Again, this is our appeal. Ha? Kanang atong palanggaon, ang atong mga nurses, ang atong mga health workers, mga emergency personnel, mga volunteers, mga barangay health workers. Let us not discriminate them. Let us not put them to shame. Ayaw natin pakaulawi. Because try to think, kung kini nga itong mga nurses, kanang mga hospital workers, do not report to their work. What will happen? Kinsa may magtambal ka na itong atong mga doctors, kinsa may magtambal ka na itong simbako sa panahon nga kita magkasakit. Dapat panganin nato na kini sila ito pasalamatan. Ha? Ayaw nato kini sila na kaning pag BI-BIA. We should also be thankful to them. Ang atong mga kapulisan, ang atong mga bombero, unsa pa man din ang mga frontliners. Okay? Unsa pa ang atong kanang mga ginadili. Look what happened last May 14. May 11. May mga nasakpan, mga nagsabong. Ginadili lagi. So, look at it. Ulahin ang pagbasol. So, we better follow the kaning mga guidelines sa atong kaning mga otoridad. Alright? So, dinilang ko sa nato, may excuse ako mga kagalan, kaya na ako importante nga doon. Thank you very much for being with us this morning, mga kagalan. Kamuntanan, all of you. Keep safe always. Keep safe always. I love you. Keep safe always. And last thing, that let us not forget to pray. Laban lang. Let us not forget to pray. Because that's the one of the greatest weapon that our enemy, if we cannot see our enemy, when we believe our prayers, we will defeat our enemy. Okay? Let's all pray, and that all our prayers will reach into the heavens, and this enemy of ours, this virus, will be defeated. Okay? God bless everyone. Sa ngalan sa atong Provincial Tourism and Information Office, ug sa ngalan ni Gobernador Doc Roger Spina, kini si Aldrin J. Nagpapasalamat sa iyong paminaw, mayong udtong. God bless and mabuhay. I love you guys. Bye-bye. Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa